isang patay na basurera. Yan ang nanay mo, sing talim ng patalim ang boses ni Doña Beatriz. Habang nagdiriwang ang mga bilyonaryo sa itaas, nakaluhod ako sa sahig. Hawak ang pinunit na death certificate ng ina ko. Tinawanan nila ang aking pagluluksa. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Babasagin ko ang perpektong mundo nila gamit ang sarili nilang kasinungalingan. Handa na ba silang marinig ang totoong tugtog ng katarungan? Hindi kami nagpapatakbo ng charity dito. Teresita, kung mamatay ang nanay mo dahil wala kang pambayad sa ospital, iyan ang tadhana ng mga tulad ninyo. Huwag mo akong abalahin sa mga kwentong barbero tungkol sa hirap ng buhay. Ang tinig ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng malawak na salas. Habang binibigkas ang bawat salita, nanatiling nakaluhod si Isa sa malamig na sahig na yari sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga kamay, na namumula at mahapdi dahil sa matapang na chemical ng bleach, ay mahigpit na nakakapit sa isang basang-basahan. Kanina pa siyang 4:00 ng madaling araw gising. Nililinis ang bawat sulok ng mansyon para sa darating na pagdiriwang. Tinitiis ang gutom at puyat para lamang makakuha ng kaunting pabor. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang malalamig na titig at ang tunog ng pagpunit ng kanyang hiling para sa paunang sweldo. Sa tapat niya, nakatayo ang Donya sa kanyang marangyang sutlang pantulog. Tila isang reynang diring-diri na makita ang isang dumi sa kanyang palasyo. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay nagpatingkad sa kinang ng mga alahas ng matanda. Isang kabalintunaan sa gusot-gusot at basang uniforme ni Isa. Nararamdaman ni Isa ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang balitang natanggap niya kaninang madaling araw mula sa probinsya, ang balita na hindi na makahinga ang kanyang ina at kailangan ng operasyon, ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mas lalong higpitan ang pagkakahawak sa basahan hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang init ng mga luhang pilit niyang pinipigilan ay tila natutunaw na bakal sa kanyang mga mata. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakayuko. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa makintab na sahig. Isang anino ng babaeng dati ay may mga pangarap. Ngunit ngayon ay tila isang kagamitan na lamang na pwedeng tapakan at itapon. Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa maruming tubig sa timba ay naging saksi sa kanyang pagkalunod sa sariling kawalan ng kapangyarihan. Tinalikuran siya ni Doña Beatriz. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang paalala na sa bahay na ito. Ang kanyang pagkatao ay walang halaga. Naiwan si Isa na mag-isa sa gitna ng karangyaan. Yakap ang basang-basahan na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na natitira sa kanya. Magkano nga ba ang halaga ng hininga ng isang mahirap sa mundong pinapatakbo ng ginto at kasinungalingan, hanggang kailan kailangang manahimik ng isang pusong matagal ng dinudurog ng kawalang katarungan? Sa kailaliman ng gabi. Kung kailan ang tanging maririnig ay ang malungkot na paghuni ng mga kuliglig sa labas ng mansyon. Ang bawat hininga ni Isa ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa silid ng ospital sa probinsya. Sa tunog ng makinang nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang ina, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang manipis na sapin sa sahig ng maliit na silid-imbakan. Ang kanyang mga paa, nasanay na sa lamig ng semento, ay tila may sariling isip na dinala siya patungo sa pinakalikod na bahagi ng mansyon, ang maalikabok at madilim na storage room kung saan itinago ang mga lumang kagamitang wala ng halaga sa pamilya Valencia. Sa gitna ng mga nakatalansang lumang upuan at mansadong kurtina, naroon ang isang luma at itim na grand piano. Bagamat balot ng makapal na alikabok at may mga gasgas ang katawan nito. Para kay Isa, ito lamang ang tanging bagay sa loob ng impyernong kinalalagyan niya na may kaluluwa. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng mga tipahan. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy ay humalo sa hangin. Hinayaan niyang dumapo ang kanyang mga daliri sa mga puti at itim na tipahan.
Ngunit hindi niya muna ito pinindot. Ninanamnam niya ang bawat gaspang. Ang bawat ukit na tila ba nakikipag-usap sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya si Teresita na isang katulong. Hindi siya ang babaeng tinawag na basahan. Sa harap ng instrumentong ito, siya ay si Isa, ang batang babaeng puno ng pangarap. Ang musikong ninakawan ng tadhana. Sa wakas, isang malambot at malungkot na nota ang dumaan sa katahimikan. Sinundan ito ng isa pa, hanggang sa ang mga daliri niya ay nagsimulang sumayaw sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat at paltos. Ang melodiya ay marahan. Tila isang mahinang iyak na humahanap ng madadamayan. Ito ang kantang itinuro sa kanya ng kanyang ama. Isang awit na puno ng pangungulila at pag-ibig. Ang bawat pagpindot niya ay tila isang haplos sa isang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Isang paraan upang ilabas ang lahat ng uat ng naloob. Galit at pagdurusa na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Hindi alam ni Isa. Sa kabilang panig ng pintuan, may isang lalaking nakatayo sa anino. Si Don Alejandro, na kanina pa balisa dahil sa mga papeles ng kumpanya at hindi rin dinalaw ng antok, ay napatigil ng marinig ang mahiwagang tunog na nagmumula sa silid na matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sapat lamang upang makita ang loob sa pamamagitan ng isang maliit na awang. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana sa itaas ay tumatama sa mukha ni Isa. Doon, nakita ni Alejandro ang isang emosyong hindi niya inakalang taglay ng kanyang katulong. Ang mukha ni Isa ay puno ng pait. Ngunit may kasamang kakaibang ganda na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang bawat ntsosyang ng babae ay tila humihila sa puso ni Alejandro. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. How can someone like her play like that, bulong ni Alejandro sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na hindi narinig ni Isa. Naramdaman ni Alejandro ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Ang musikang naririnig niya ay tila pamilyar. Tila isang bahagi ng kanyang pagkabata na pilit ibinaon ng kanyang ina sa ilalim ng mga pangakong yaman at kapangyarihan. Pinanood niya ang mga balikat ni Isa na bahagyang gumagalaw sa bawat malalim na nota. Ang bawat dulo ng buhok nito na sumasabay sa emosyon ng kanta. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Alejandro na siya ang amo at ito ay ang katulong na dapat ay pinaparusahan. Ngunit bago pa siya tuluyang madala ng emosyon, tumigil ang musika. Nanatiling nakayuko si Isa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong pa rin sa piano habang ang kanyang likod ay bahagyang nayayanig dahil sa tahimik na paghikbi. Mabilis na tumalikod si Alejandro at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay nilunod ng karpet sa pasilyo. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng takot-takot na ang katotohanang itinatago ni Isa ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili pagbalik sa kanyang marangyang silid. Naupo si Alejandro sa gilid ng kanyang kama. Ang melodiya ni Isa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang multong hindi siya tatantanan. Bukas, kailangang bumalik ang lahat sa dati. Bukas, kailangang siya muli ang malupit na Don at si Isa ang masunuring katulong. Ngunit paano niya titingnan si Isa sa parehong paraan ngayong alam na niyang ang babaeng ito ay may hawak na bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang akala ay patay na. Ang bawat tunog ng metronome sa loob ng music room ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng buong mansyon. Sa loob ng halos 5 oras, walang tigil ang paggalaw ng mga daliri ni Clara sa ibabaw ng piano. Ang kanyang mga balikat ay nakakangawit na. At ang dulo ng kanyang mga daliri ay namamanhid na sa sakit. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Sa likuran niya, nakatayo si Doña Beatriz na tila isang aninong laging nagmamanman. Hawak ang isang baso ng tsaa na matagal nang lumamig. Ulitin mo? Clara, masyadong mabagal ang pasok mo sa 3 stanza. Do you want to embarrass our family in front of the board of directors next week? Ang boses ng Donya ay walang bahid ng awa. Mama, please. Hindi ko na po kayang igalaw ang mga kamay ko. Masakit na po.
Mahinang pakiusap ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Sakit. Ang sakit ay nasa isip lang. Clara, ginagawa ko ito para sa'yo. Gusto mo bang maging isang talunan? Gusto mo bang maging katulad ng mga katulong natin na habang buhay na lang nakadepende sa awa ng iba? Lumapit ang matanda at marahas na ibinagsak ang baso sa ibabaw ng piano. Dahilan upang tumalon ang mga piyesa ng musika sa sahig. Mag-practice ka hanggat hindi mo nakukuha ang perpektong tunog. You are a Valencia. Clara, remember that. Nang makaalis ang kanyang ina, naiwan si Clara na nakatitig sa mga puting tipahan. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. At ang paligid ay nagsimulang umikot. Isang matinding kaba ang lumamon sa kanya, isang panic attack na matagal na niyang kinakatakutan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. At ang kanyang paningin ay nagdilim. Sa labas ng silid, abala si Isa sa pagpupunas ng mga dekorasyong kristal sa pasilyo. Nang marinig niya ang gulo ng mga piyesang nahulog at ang mabigat na paghinga ni Clara, hindi na siya nag-atubili. Binitawan niya ang kanyang gamit at dahan-dahang pumasok sa loob. Nakita niya si Clara na nakahawak sa kanyang dibdib. Namumutla at tila malapit ng mawalan ng malay. Senyorita Clara, huminga kayo ng malalim. Sumabay kayo sa akin. Bulong ni Isa habang mabilis na lumalapit. Kinuha niya ang isang baso ng tubig na nakatabi sa mesa at dahan-dahang inalalayan ang dalaga. Hindi nagtanong si Clara. Sa gitna ng kanyang takot, ang presensya ni Isa ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Ininom niya ang tubig habang ang mainit na kamay ni Isa ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang likuran. Nagbibigay ng kakaibang kapanatagan na hindi niya kailanman naramdaman mula sa sariling ina. Eksaktong sa sandaling iyon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso habang inaayos ang kanyang kurbata. Napatigil siya nang makita ang eksena ang kanyang kapatid na nakasandal sa balikat ng kanilang katulong. Anong nangyayari dito? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit may bakas ng pag-aalala. Agad na lumayo si Isa at tumayo ng maayos. Nakayuko ang ulo bilang tanda ng paggalang. Don Alejandro. Nahihilo lang po si Senyorita Clara. Inalalayan ko lang po siya. Tiningnan ni Alejandro si Clara, na ngayon ay dahan-dahan nang bumabalik ang kulay sa mukha. Pagkatapos, ang kanyang paningin ay lumipat sa mga kamay ni Isa. Nakita niya ang pamumula ng mga ito, ang parehong mga kamay na narinig niyang tumugtog ng napakagandang melodiya kagabi. Isang pamilyar na kirot ang muling dumaan sa kanyang puso. Imbes na pagalitan ang katulong, lumapit siya sa kanyang kapatid at hinawakan ang kamay nito. Magpahinga ka na, Clara. Ako na ang magsasabi kay Mama, sabi ni Alejandro nang hindi tumitingin kay Isa. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nakatuon sa babaeng nakatayo sa gilid. Pero ang sabi ni Mama ay said, rest. Putol ni Alejandro. Mas malambot na ngayon ang kanyang tinig. Nang tumayo si Clara upang lumabas, lumingon siya kay Isa at bumulong ng isang mahinang salamat. Isang simpleng salita na nagpagaan sa bigat na nararamdaman ni Isa. Bago pa man makasunod si Clara, muling pumasok si Doña Beatriz sa silid. Nakita niya si Alejandro na tila pinoprotektahan si Clara. At si Isa na nakatayo pa rin doon. Ang mukha ng matanda ay mabilis na nagbago. Naging isang maskara ng galit at pandidiri. Bakit narito pa ang hampaslupang ito? At bakit mo siya hinahayaang hawakan ang kapatid mo? Alejandro, sigaw ni Beatriz. Ang dumi ng mga kamay niya ay baka humawa sa anak ko. Tiningnan ni Beatriz si Isa mula ulo hanggang paa. Tila tinitimbang ang bawat dumi sa uniforme nito. Huwag mong isipin na dahil titinulungan mo ang anak ko, ay magiging espesyal ka na sa bahay na ito. Katulong ka lang, Teresita. At ang isang katulong ay hindi dapat humahalo sa mga Panginoon. Lumingon ang Donya kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. At ikaw, Alejandro, huwag mong palayawin ang mga ito. Dahil nakatulong siya kay Clara, bibigyan ko siya ng bagong trabaho.
Teresita, dahil mukhang marami kang libreng oras, ikaw ang maglilinis ng buong swimming pool ngayong gabi. Mag-isa ka, at huwag kang titigil hanggat hindi ko nakikita ang sarili kong mukha sa linaw ng tubig. Tumingin si Isa kay Alejandro. Umaasa ng kahit kaunting pagtatanggol. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Bagaman ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakakagat. Ang bawat salita ni Beatriz ay tila isang pako na ibinabaon sa pagkatao ni Isa. Dahan-dahang kinuha ni Isa ang isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa, isang bagay na balak niyang ibigay kay Clara para pawiin ang pait ng pagod nito, at mahigpit itong kinuyom sa kanyang palad. Ang gabi ay tila isang malupit na kumot na bumabalot sa buong mansyon ng mga Valencia. At ang lamig ng simoy ng hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa manipis na balat ni Isa. Sa gitna ng malawak na hardin, ang anino ng swimming pool ay tila isang madilim na lawa na naghihintay na lumamon ng sinumang mangangahas na lumapit. Hawak ang isang mahabang brush at isang timba ng sabon. Sinimulan ni Isa ang kanyang parusa. Ang bawat pagkilos ng kanyang mga braso ay nagdadala ng matinding hapdi. Ang bawat kuskus sa magaspang na pader ng pool ay tila kumukuha ng natitirang lakas mula sa kanyang pagod na katawan. Ang tunog ng tubig na tumatalsik sa semento ay ang tanging musikang naririnig sa gitna ng katahimikan ng hating gabi. Sa bawat sandali, ang mukha ng kanyang ina ay sumasagi sa kanyang isipan, ang maputlang mukha nito. Ang mahinang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Konting tiis na lang. Nay, para sa inyo ito. Bulong ni Isa sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga paa ay tila nawawalan na ng pakiramdam dahil sa pagkababad sa malamig na tubig. Ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang sa bawat galaw niya, binabayaran niya ang pagkakataon ng kanyang inang mabuhay. Sa itaas, sa madilim na balcony ng kanyang silid, nakatayo si Alejandro. Ang dulo ng kanyang sigarilyo ay tila isang maliit na bituin sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa ibaba. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakikita niya ang bawat pagyuko ni Isa. Ang bawat pagpunas nito ng pawis at tubig sa noo gamit ang kanyang basaring braso. Isang matinding digmaan ang nagaganap sa loob ni Alejandro. Bilang isang don, bilang tagapagmana ng isang imperyong itinayo sa pundasyon ng dangal at katayuan. Alam niyang hindi siya dapat makialam sa parusa ng isang katulong. Ang kanyang hiya o ang kanyang mukha sa harap ng kanyang ina at ng lipunan ang nagdidikta na manatili siyang bangan. Ngunit ang bawat panginginig ng mga balikat ni Isa ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi na matiis ni Alejandro ang nakikita. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid at mabilis na dinampot ang telepono. Tinawagan niya ang internal line patungo sa quarters ng mga katulong. Ate Flor. Matigas ngunit may halong pakiusap na boses ni Alejandro nang sumagot ang matandang housekeeper. Ibukas mo ang heating system ng pool. Ngayon din. At dalhan mo si Teresita ng mainit na tsaa at isang makapal na tuwalya. Sabihin mong utos ko dahil ayaw kong magkasakit ang mga tauhan at maantala ang trabaho para sa gala. Pagkababa ng telepono, bumalik si Alejandro sa balcony. Nakita niya ang paglabas ni Ate Flor na may dalang mga gamit. Nakita rin niya ang bahagyang pagkagulat ni Isa nang maramdaman nito ang unti-unting pag-init ng tubig sa kanyang paligid. Dahan-dahang iniangat ni Isa ang kanyang paningin. Tila may magnetong humila sa kanyang mga mata patungo sa itaas. Sa madilim na bahagi ng balcony kung saan alam niyang may nagmamanman. Doon, sa gitna ng anino, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang namagitan. Ang tanging naroroon ay ang bigat ng 1,000 emosyon na hindi kayang bigkasin ang pasasalamat. Ang lungkot at ang isang uri ng pag-unawa na lumalampas sa pader ng kanilang magkaibang mundo. Sandaling tumigil ang mundo para sa kanila. Ang init na dumadaloy sa tubig ay tila lumipat sa puso ni Isa. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Ang pag-aalalang ito ni Alejandro ay tila isang gamot na may kasamang lason, isang bagay na magbibigay sa kanya ng lakas, ngunit maaari ring maging dahilan ng mas matinding paghihirap kung malalaman ng Donya.
Nabalik lamang ang diwa ni Isa nang marinig niya ang banayad na tinig ni Ate Flor na tinatawag siya. Muling tumingin si Isa sa itaas. Ngunit wala na si Alejandro. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang nananatiling init ng tubig na tila yumayakap sa kanyang pagod na katawan. Naupo si Alejandro sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mga kamay na ito ay may kapangyarihang magpatakbo ng libu-libong tao. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala siyang kontrol sa sarili niyang nararamdaman. Wala ng oras. Isa, kung hindi maoperahan ang nanay mo bago matapos ang linggong ito, baka hindi na kayanin ng puso niya. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ng telepono ay tila isang hatol ng kamatayan na dumurog sa huling piraso ng katatagan ni Isa. Sa likod ng malalagong halaman sa hardin, kung saan hindi siya makikita ng sinuman. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa madamong bahagi ng hardin hanggang sa pumasok ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. Hindi siya makahinga. Ang bawat singhap niya ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa kanyang baga. Ang halagang kailangan niya ay higit pa sa kayang ipunin ng isang katulong sa loob ng 10 taon. Diyos ko, maawa po kayo. Wag po ang nanay ko. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang pinapatay sa loob ng kanyang lalamunan. Uminom ka muna ng mainit na tubig. Anak, baka matulungan ka nito. Isang kulubot at magaspang na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Nang mag-angat ng tingin si Isa, nakita niya si Mang Esteban, ang matandang hardinero na halos kasing tanda na ng mga puno sa paligid ng mansyon. May dala itong isang lumang baso at isang malinis na panyo. Naririnig kita gabi-gabi sa silid-imbakan. Isa, mahinahong sabi ni Mang Esteban habang nauupo sa isang mababang sementadong upuan sa tabi niya. Ang iyong musika. Ito ay hindi basta-basta tugtog. Ito ay isang panawagan. Nagulat si Isa. Alam niyo po, tumango ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Ang melodiyang iyon. Ang tinutugtog mo sa sirang piano. Kilala ko ang bawat nota niyan. Dahil bago pa naging ganito karangya ang mga Valencia. Bago pa tinakpan ng ginto ang kanilang kasaysayan. Ang awit na iyan ang tanging kayamanan nila. Inabot ni Mang Esteban ang isang luma at kupas na envelope mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tila ba ito ay gawa sa pinakamahal na kristal na pwedeng mabasag sa isang maling galaw. Sa loob ay may isang piraso ng papel na kulay kape na sa kalumaan. Ito ang orihinal na katha ni Don Vicente. Ang lolo ni Alejandro. Bulong ni Mang Esteban. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Isa siyang hamak na pianista sa probinsya na umibig sa isang babaeng may mataas na katayuan. Nang mamatay siya, pilit na binura ni Doña Beatriz ang lahat ng bakas ng kahirapan ni Vicente. Nais niyang palabasin na ang mga Valencia ay galing sa marangal at mayamang lahi simula't simula pa. Dahan-dahang hinawakan ni Isa ang papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang makita ang mga nota. Ito ang bahagi ng kanta na palagi niyang hinahanap sa kanyang isipan, ang nawawalang dugtong ng melodiyang palaging bumubuo sa kanyang mga panaginip. Sa sandaling iyon, ang kanyang personal na pagdurusa ay humalo sa pait ng kasaysayang pilit ibinaon sa limot. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay isang malaking palabas lang tanong ni Isa. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Isang magandang palabas na may madilim na sikreto. Anak, sagot ni Mang Esteban. Ang bawat bato sa mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na pinatay ni Beatriz upang mapanatili ang imahe ng kanilang pamilya. At ikaw, Isa, ikaw ang may hawak ng susi upang buhayin ang katotohanan. Nanatiling nakatitig si Isa sa papel. Nadarama niya ang bigat ng pananagutan. Ang musikang hawak niya ay hindi na lamang basta sining. Ito ay isang ebidensya ng isang buhay na ninakaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakamalay,
Isang pamilyar na tunog ang nagpabaling sa kanyang atensyon. Ang ritmo ng marahas na pagtatama ng tungkod sa semento ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mula sa dulo ng pasilyo ng hardin, lumitaw ang figura ni Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot nang makita ang kanyang pinakamatandang tauhan at ang pinakamababang katulong na magkasama. At may hawak na isang bagay na matagal na niyang inakalang naging abo na. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Ang boses ni Beatriz ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong hardin. At ano ang basura na hawak mo? Teresita mahigpit na nayakap ni Isa ang papel sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas sa takot. Habang ang anino ng Donya ay unti-unting lumalamon sa kanilang kinalalagyan. Isang pirasong papel lang ito. Teresita. Pero sa papel na ito nakasalalay, kung bukas ay humihinga pa ang nanay mo o nakahiga na sa loob ng kabaong. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa loob ng kanyang marangyang opisina. Ibinagsak niya sa ibabaw ng mesa ang isang tseke, isang halagang sapat, upang bayaran ang lahat ng utang at operasyon ng ina ni Isa. Ang bawat numero sa papel na iyon ay tila mga matatalim na tinik na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Para kay Isa, na nakatayo sa harap ng malaking mesa. Ang checking iyon ay hindi lamang pera. Ito ay isang lunas na may kasamang tanikala. Pirmahan mo ito. Utos ng matanda habang inilalapit ang isang dokumento. Kapalit ng buhay ng nanay mo. Ibibigay mo sa akin ang bawat oras, bawat lakas, at bawat hininga mo. Hindi ka aalis sa mansyong ito hanggat hindi ko sinasabi. Magiging alipin kita, Teresita. Utang mo sa akin ang buhay ng magulang mo. Nanginginig ang mga kamay ni Isa habang hinahawakan ang panulat. Ramdam niya ang bigat ng bawat letra ng kanyang pangalan. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, tila unti-unting namamatay ang huling piraso ng kanyang kalayaan. Ang bawat patak ng tinta ay tila isang mantsa sa kanyang kaluluwa na hindi na kailanman mabubura. Nang matapos siyang pumirma, binitawan niya ang panulat na tila ba ito ay isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang balat. Matalinong desisyon. Nakakatakot ang ngiti ni Beatriz habang mabilis na kinukuha ang dokumento. Ngayon, bumalik ka na sa trabaho. At tanda mo, bawal ang luha-luha sa harap ko. Binayaran ko na ang bawat patak niyan. Paglabas ni Isa sa silid, halos hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Ang mundo ay tila umiikot. At ang hangin sa pasilyo ay tila nauubos. Ngunit bago pa siya makalayo, isang matikas na figura ang humarang sa kanyang daan. Si Alejandro. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala at galit. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Isa. Totoo ba? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay paos sa tindi ng emosyon. Pumayag ka sa gusto ni Mama. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Bakit hinayaan mong itali ka niya sa ganitong paraan? Huminto si Isa. Ngunit hindi niya tiningnan ang lalaki. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang mga daliri na may mantsa pa ng tinta. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang masakit na paalala ng malaking pader na namamagitan sa kanilang dalawa. Dahil hindi lahat ay kayang bumili ng buhay. Don Alejandro. Malamig na sagot ni Isa. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. Sa inyo, ang pera ay numero lang. Sa amin, ito ang pagkakaiba ng bukas at ng hangganan. Huwag ninyo akong tanungin kung bakit. Dahil hindi ninyo kailanman mararanasan ang pumili sa pagitan ng dangal at ng hininga ng taong mahal ninyo. Naglakad palayo si Isa. Iniwan si Alejandro na nakatayo sa gitna ng madilim na pasilyo. Nais ni Alejandro na habulin siya. Nabawiin ang dokumento. Naprotektahan siya mula sa sarili niyang ina. Ngunit ang bigat ng katotohanan ay tila nagpako sa kanyang mga paa sa sahig. Sa labas, ang kadiliman ay tila lalong kumapal. Isang malakas na tunog ng pagkaladkad ng mabibigat na kagamitan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa bintana, nakita ni Isa ang ilang mga tauhan ni Doña Beatriz na inilalabas ang lumang piano mula sa silid-imbakan. Ang piano na naging tanging kanlungan niya. Ang tanging nag-uugnay sa kanya, sa kanyang mga pangarap. Sunugin niyo yan.
Ang marahas na utos ni Beatriz ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ayaw ko ng mga basurang nagpapaalala ng kahirapan sa loob ng pamamahay na ito. Napahawak si Isa sa kanyang dibdib habang pinapanood ang unang siklab ng apoy na tumama sa tuyong kahoy ng instrumento. Ang usok na kulay itim ay unti-unting pumailan lang sa langit. Dala ang mga nating piano at ang mga pangarap na wala ng pagkakataong marinig. Ang apoy ay tila isang nagngangalit na hayop na nilalamon ang bawat himaymay ng tuyong kahoy ng piano. Ang amoy ng nasusunog na barnis at ang tunog ng mga kwerdas na paisa-isang napapatid ay tila mga huling hininga ng isang kaibigang pinapatay sa harap mismo ng mga mata ni Isa. Sa gitna ng liwanag ng apoy, nakita ni Isa ang isang maliit na bahagi ng kahoy, isang inukit na dekorasyon mula sa gilid ng piano na may bakas ng sulat kamay ni Lolo Vicente na tumilapon sa labas ng tumpok ng mga nagbabagang uling. Hindi na nakapag-isip si Isa. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina at ang bigat ng kanyang pagkaalipin ay nag-uumapaw na sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, tinalon niya ang pagitan ng dilim at apoy. Ang kanyang kamay ay mabilis na dumampot sa nagbabagang kahoy. Hindi inintindi ang tindi ng init na agad na sumunog sa kanyang balat, bago pa man siya tuluyang malamon ng usok. Naramdaman ni Isa ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang. Isang mabilis at marahas na hila ang nagpabalik sa kanya sa malamig na damuhan. Ang kanyang likod ay sumandal sa matigas at mainit na dibdib ni Alejandro. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang magpakamatay? Ang sigaw ni Alejandro ay puno ng takot at galit na hindi niya na naitago. Tumingin siya sa mga tauhan na nakatayo lang sa paligid. Umalis kayo rito. Ngayon din, itigil niyo na ang panonood. Nang lumingon ang mga katulong, at mabilis na naglakad palayo. Nanatiling nakayakap si Alejandro kay Isa. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ng babae at ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang ibong nagpupumiglas. Dahan-dahan niyang binitawan si Isa. Ngunit hinawakan niya ang pulso nito upang tignan ang nasunog na palad. Halika sa loob. Mahinang utos ni Alejandro. Ang kanyang boses ay naging paos at malambot. Dinala niya si Isa sa madilim at tahimik na kusina. Walang ibang tao roon. Tanging ang mahinang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng anino sa paligid. Pinaupo ni Alejandro si Isa sa isang mataas na silya at binuksan ang gripo. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa nasunog na kamay ni Isa. Bakit ba palagi mong sinasaktan ang sarili mo para sa mga bagay na wala na, tanong ni Alejandro habang maingat na pinapatuyo ang paligid ng sugat gamit ang isang malinis na tela. Dahil ang mga bagay na iyon ang tanging nagpapaalala sa akin na may kaluluwa pa ako. Don Alejandro, sagot ni Isa. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Sa inyong paningin, basura lang iyan. Sa akin, iyan ang huling piraso ng katotohanan. Hindi sumagot si Alejandro. Kinuha niya ang isang lalagyan ng ointment at dahan-dahang naglagay ng gamot sa namumulang balat ni Isa. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang panalangin maingat, magalang, at puno ng isang damdamin na hindi niya kayang pangalanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alejandro ang magaspang at may mga paltos na kamay ni Isa. Ang mga kamay na nagtrabaho ng husto para sa kanyang pamilya habang ang sarili nitong buhay ay nagdurugo. Dahan-dahang iniangat ni Alejandro ang kamay ni Isa at inilapit sa kanyang mga labi. Hindi niya ito hinalikan. Ngunit naramdaman ni Isa ang mainit na hininga ng lalaki na tila humahaplos sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay naglaho. Ang amoy ng pabango ni Alejandro, na humahalo sa amoy ng usok sa damit ni Isa, ay tila bumuo ng isang mundo kung saan silang dalawa lamang ang naroroon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng katahimikan. Walang pader, walang kontrata, walang katayuan, tanging dalawang pusong sugatan na nakahanap ng panandaliang gamot sa isa't isa. Ang bawat segundong dumadaan ay tila tumitigil. Ang hangin sa pagitan nila ay nagiging mabigat sa damdaming matagal nang kinalimutan ni Alejandro at kinakatakutan ni Isa. Isa, bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo.
Ngunit ang mahiwagang sandali ay biglang napunit nang marinig ang tunog ng matatalim na gintunggot sa semento ng pasilyo. Ang ritmo ng bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit. Ang bawat tunog ay nagpapaalala sa kanila na ang kanilang kinaroroonan ay isang bitag. Ang pintuan ng kusina ay dahan-dahang bumukas. At ang anino ni Doña Beatriz ay gumapang sa sahig patungo sa kanila. Ano ang ginagawa mo rito, Alejandro? At kasama pa ang babaeng ito, sa ganitong oras, ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpabura sa init ng sandali sa pagitan ni na Alejandro at Isa. Agad na tumayo ng maayos si Alejandro, habang si Isa naman ay mabilis na ibinaba ang kanyang nasunog na kamay at humarap sa sahig. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkukumahog sa takot. May aksidenteng nangyari sa labas. Ma, tinulungan ko lang si Teresita, sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit may bahid ng depensa. Tinulungan. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng Donya. Masyado kang mabait sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Teresita, bumalik ka na sa iyong silid. At sa susunod na makita kitang umaaligid sa anak ko, hindi lang kamay mo ang mapapaso. Nang makaalis si Isa, tiningnan ni Beatriz ang kanyang anak ng may pagdududa. Ngunit hindi na nagtagal ang usapan dahil isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kristal ang narinig mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Sinundan ito ng isang hysterical na pag-iyak na nagmumula sa silid ni Clara. Mabilis silang pumanhik sa itaas. Doon, nakita nila si Clara na nakaupo sa gitna ng mga nabasag na piraso ng isang mamahaling florera. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. At ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding takot. Ayaw ko na, hindi ko na kaya, sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Hindi ako isang robot. Hindi ko na kayang pindutin ang mga tipahang iyan. Tumahimik ka. Clara. Ang sigaw ni Beatriz ay tila isang kulog na lalong nagpatakot sa dalaga. Lumapit ang matanda at marahas na hinawakan ang mga balikat ng kanyang anak. Bukas na ang gala. Ang lahat ng mahahalagang tao sa Maynila ay darating para pakinggan ka. Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Valencia? Wala akong pakialam sa pamilyang ito, bulyaw ni Clara. Isang matunog na sampal ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng palad ng Donya na tumama sa pisngi ni Clara ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Namutla si Alejandro at akmang lalapit. Ngunit isang boses ang narinig mula sa pintuan. Tama na po, Doña Beatriz. Naroon si Isa. Nakatayo ng matuwid sa pintuan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Tanging isang malalim na awa para kay Clara. Nang muling mag-angat ng kamay ang Donya upang saktan si Clara sa ikalawang pagkakataon, mabilis na lumapit si Isa at humarang. Ang sampal na dapat ay para kay Clara ay tumama sa mukha ni Isa. Ang hapdi ng sampal ay gumuhit sa pisngi ni Isa. Ngunit hindi siya kumibo. Nanatili siyang nakatayo. Nagsisilbing kalasag para sa umiiyak na si Clara. Hampas lupa, paano mo nakuha ang lakas ng loob na pigilan ako? Galit na tanong ni Beatriz. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot, dahil ang pananakit ay hindi kailanman magiging lunas sa pagod. Donya, mahinahong sagot ni Isa. Lumingon siya kay Clara at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Sa gitna ng gulo, kinuha ni Isa ang isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa, ang natitirang piraso ng tamis na itinago niya para sa ganitong pagkakataon, at ibinigay ito kay Clara. Ate will fix this, bulong ni Isa sa dalaga. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na puso ni Clara. Tumingin si Alejandro kay Isa. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at sakit. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Isa. Ang parehong pisngi na nais niyang haplusin kanina sa kusina. Sa sandaling iyon, alam ni Alejandro na ang digmaan sa loob ng kanilang tahanan ay nagsisimula pa lamang nang makaalis ang Donya na puno ng pagbabanta. Naiwan sina Isa at Clara sa sahig. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa bilanggo sa loob ng gintong kandelabra ng mga Valencia. At sa dilim ng gabi,
Isang plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Isa. Isang plano na gagamit ng musikang pilit na ibinaon sa limot upang wasakin ang pader ng kasinungalingan. Ibigay niyo sa akin ang sulat. Doña Beatriz, maawa po kayo. Kahit iyon lang po. Ang tinig ni Isa ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ng Donya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakalahad. Kanina pa siya binabagabag ng isang masamang pangitain. At ang bulong ni Ate Flor tungkol sa isang itinagong telegrama ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Sulat. Ang tinutukoy mo ba ay ang basurang ito? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Beatriz. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang pirasong papel na halatang galing sa isang mabilisang mensahe. Sa harap mismo ng mga mata ni Isa, dahan-dahang pinunit ng matanda ang papel sa dalawa. Pagkatapos ay sa apat, hanggang sa maging maliliit na hibla na lamang ito. Wag po, isang mahinang ungol ang kumawala sa dibdib ni Isa. Habang pilit niyang inaabot ang mga piraso ng papel na pinalipad ng Donya sa sahig. Huli na ang lahat. Teresita, patay na ang nanay mo kahapon pa. Wala ka nang uuwian. Kaya wala ring saysay na mag-aksaya ka pa ng oras sa pag-iyak. Ang bawat salita ni Beatriz ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Isa. Tinago ko ito dahil alam kong mag-hysterical ka lang at madadamay ang serbisyo mo para sa gala bukas. Isipin mo na lang na pabor ito sa iyo, hindi ka nagagastos para sa gamot. Tumigil ang mundo para kay Isa. Ang bawat ingay sa paligid ang tunog ng malaking orasan sa dingding. Ang pagaspas ng aircon ay tila naglaho. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang ulo. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naging semento. Mabigat at hindi mailabas. Ang kanyang mga tuhod ay muling bumigay. At sa pagkakataong ito, wala nang lakas na tumayo. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga punit na piraso ng papel. Ang bawat hibla ay tila bahagi ng huling hininga ng kanyang ina na hindi niya nayakap. Ang bawat letra ng pangalan ng kanyang ina na nababasa niya sa punit na papel ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Walang luha ang lumabas. Sa simula ang sakit ay masyadong malalim para sa tubig. Tanging isang tuyong higbi ang narinig. Isang tunog ng isang pusong tuluyan nang nawasak. Bakit? Bakit niyo po ginawa ito, bulong ni Isa? Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Tao rin po ako. May nanay din po ako. Dahil ang mga tulad mo ay walang karapatang unahin ang sarili bago ang tungkulin sa mga Valencia. Sagot ni Beatriz. Sabay sipa sa isa sa mga piraso ng papel patungo kay Isa. At dahil sa iyong kapangahasan na sagutin ako kanina, hindi mo makikita ang liwanag ng araw hanggat hindi natatapos ang selebrasyon. Sa isang iglap, tinawag ng Donya ang dalawang lalaking gwardya. Marahas na hinawakan ng mga ito ang mga braso ni Isa. Kinaladkad siya palayo sa marangyang silid habang ang kanyang mga daliri ay pilit pa ring inaabot ang natitirang piraso ng telegrama sa sahig. Ibinagsak siya sa loob ng madilim at malamig na silid-imbaka ng bodega kung saan dati ay naroon ang piano. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mabigat na bakal na pinto na isinasara at ang pagpihit ng kandado mula sa labas. Naiwang mag-isa si Isa sa gitna ng kadiliman. Yakap-yakap niya ang mga punit na papel sa kanyang dibdib. Idinidikit ang mga ito sa kanyang puso na tila ba kaya nitong ibalik ang buhay na nawala. Ang bawat paghigbi niya ay tila isang dasal na wala nang nakikinig. Sa labas, naririnig niya ang mga unang nota ng ensayo para sa gala, isang masayang musika na tila nanunuya sa kanyang pagdadalamhati. Dito na ba magtatapos ang lahat? Sa gitna ng alikabok at dilim. Habang ang huling taong nagmahal sa kanya ay wala na, paano pa siya makakabangon kung ang tanging dahilan ng kanyang pagsusumikap ay kinuha na ng kalupitan ng mundong ito? Ang bawat liwanag ng mga bombilya na ikinakabit sa labas ng mansyon para sa gabi ng gala ay tila mga nanunuyang mata para kay Alejandro. Kapapaanak lang niya mula sa isang biglaang biyahe sa probinsya, isang biyahe na ginawa niya ng lihim upang personal na bayaran ang pinakamahusay na mga doktor para sa ina ni Isa. Ngunit pagtapak niya sa loob ng bahay, ang katahimikan ay tila isang malamig na presensya
na bumabalot sa bawat pasilyo. Walang anino ni Isa na naglilinis sa sulok. Walang tunog ng kanyang marahang hakbang. Ate Flor. Nasaan si Teresita? Ang boses ni Alejandro ay gumaralgal. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa takot na baka huli na ang lahat. Don Alejandro. Ang matandang housekeeper ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nasa bodega po siya. Simula pa kagabi, ipinakulong siya ng Donya pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang ina. Hindi na hinintay ni Alejandro ang susunod na sasabihin ni Ate Flor. Tumakbo siya patungo sa likod ng mansyon. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay humahampas sa sahig ng may matinding pagmamadali. Pagdating niya sa tapat ng mabigat na pintong bakal ng silid-imbakan, ang kanyang puso ay tila sasabog sa dibdib. Sinubukan niyang pilitin ang trangka. Ngunit matibay ang kandado. Isa, nandito na ako, Isa. Sumagot ka, sigaw niya. Habang hinahampas ng kanyang palad ang matigas na ibabaw ng pinto. Ang bawat kalabog ay tila isang pagsusumamo sa gitna ng kawalang katiyakan, nang walang sumasagot. Mabilis na lumingon si Alejandro at nakakita ng isang mabigat na martilyo na naiwan ng mga dekorador sa tabi. Hindi siya nagatubili. Gamit ang lahat ng kanyang lakas. Binuhat niya ang bakal at marahas na itinama ito sa kandado. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kasunod ng pagtilamsik ng mga piraso ng kinalawang na metal. Sa ikatlong hampas, narinig ang tunog ng nabaling trangka at ang marahas na pagbukas ng pinto. Ang loob ng bodega ay tila isang libingan madilim, maalikabok, at napakalamig. Sa isang sulok, nakita ni Alejandro ang isang maliit na figura na nakabaluktot. Ang puting uniforme ni Isa ay tila naging abo sa dumi. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tabi nito. Isa. Diyos ko. Isa. Bulong niya habang dahan-dahang iniaangat ang dalaga. Ang balat ni Isa ay tila marmol sa lamig. At ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Walang buhay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa mga basang piraso ng papel. Nang maramdaman ni Isa ang init ng katawan ni Alejandro, ang kanyang huling depensa ay tuluyang gumuho. Isang mahaba at masakit na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang uri ng tunog na nagmumula sa isang kaluluwang nawalan na ng lahat. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ng lalaki. At doon ay ibinuhos ang lahat ng pait. Ang mga luha niya ay tila mainit na ulan na tumatagos sa mamahaling tela ng suit ni Alejandro. Patawad. Huli ako. Patawad. Isa. Paulit-ulit na sabi ni Alejandro. Habang mahigpit niyang niyayakap ang dalaga, tila ba nais niyang ibigay ang sarili niyang init upang buhayin ang nanlalamig na katawan nito. Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam kung makita sila ng kanyang ina o ng buong mundo. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Nabalik lamang ang diwa ni Alejandro nang marinig niya ang tunog ng mga got ni Doña Beatriz sa labas. Lumitaw ang Doña sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Alejandro, bitawan mo ang basurang iyan. Nakakahiya ka. Dahan-dahang tumayo si Alejandro. Habang maingat na inaalalayan si Isa sa kanyang likuran, ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paggalang sa kanyang ina, ay naging kasing talim na ngayon ng kidlat. Huwag mo na siyang tatawaging ganyan. Ma, dahil simula sa araw na ito, tapos na ang pagsunod ko sa mga kasinungalingan mo. Naramdaman ni Alejandro ang isang mahinang hawak sa kanyang laylayan. Lumingon siya at nakita si Isa na nakatayo na ng tuwid. Bagamat maputla at may mga bakas ng luha, ang kanyang mga mata ay wala ng takot. May isang bagong apoy na nagliliyab sa kanyang paningin. Isang apoy ng determinasyon na mas matindi kaysa sa sunog na pumatay sa kanyang piano. Hayaan mo akong umalis. Don Alejandro. Ang boses ni Isa ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong sisingilin ko ang bawat patak ng luha at bawat kasinungalingang itinayo ninyo sa ibabaw ng aming mga buhay.
Tiningnan ni Alejandro ang babaeng mahal niya. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang biktima, kundi isang mandirigma na handang wasakin ang mundo para sa katarungan. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga lantang sampagita ay humalo sa malamig na simoy ng hangin sa sementeryo ng probinsya. Nakatayo si Isa sa harap ng isang bagong hukay na mansado pa ng ulan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pala na itinutusok sa lupa ng mga trabahador at ang layo ng huni ng mga ibon. Wala siyang kasama. Tanging ang sariling anino na nakadapa sa ibabaw ng puntod ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ng pait ay tila natuyo na at naging isang matigas na bato sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang dating malalambot na palad ay mahigpit na nakakuyom. Hindi na siya ang mahiyaing pianista at hindi na rin siya ang takot na katulong. Ang bawat butil ng alikabok na dumapo sa kanyang itim na damit ay tila nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng bagay ay bumabalik sa lupa. Pati na ang mga kasinungalingang binalot sa ginto. Tapos na ang pagtangis. "Nay," bulong ni Isa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumadaan sa pagitan ng mga kawayan. Ngayon, ang katotohanan naman, ang pakikinggan nila. Isang tunog ng marahang hakbang sa ibabaw ng mga tuyong dahon ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang lalaking may edad na, nakasuit at may hawak na isang itim na briefcase. Si Atr. Lorenzo Ruiz. Ang lalaking matagal nang nagsisilbing kanang kamay ng mga Valencia sa mga legal na usapin, ipinadala ako ni Mang Esteban. Simula ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Masyado nang matagal na nanahimik ang aking konsensya. Isa, hindi ko na kayang dalhin sa hukay ang mga kasalanang ginawa ko para protektahan ang imahe ni Doña Beatriz. Binuksan ni Lorenzo ang kanyang bag at inilabas ang isang makapal na bundle ng mga dokumento. May mga papel doon na halatang luma na. May mga selyo ng gobyerno na kupas na ang kulay. At higit sa lahat, ang mga orihinal na sulat kamay na nota ng musika na may pirma ni Vicente Valencia, narito ang lahat. Patuloy ni Lorenzo habang iniabot ang mga papel kay Isa. Ang katibayan na ang yaman ng mga Valencia ay nagmula sa nakaw na talento. At ang patunay na ang lolo ni Alejandro ay namatay sa kahirapan dahil sa panggigipit ni Beatriz. Pinirmahan ko ang mga dokumentong ito noon upang ibaon ang katotohanan. Ngunit ngayon, narito ang mga kopya na magpapatunay ng lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Isa ang mga dokumento. Ramdam niya ang bigat ng bawat pahina. Ang bawat salitang magpapabagsak sa isang imperyo. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa mga nota ng musika ang melodiyang matagal nang ninakaw sa mundo. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyang naglaho. Napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Pagbalik niya sa kanyang maliit na bahay, kinuha ni Isa ang kanyang lumang uniforme ng katulong. Marahan niya itong nilabhan at pinlansya hanggang sa mawala ang bawat gusot. Pinagmasdan niya ang puting tela sa ilalim ng liwanag ng gasera. Para sa iba, ito ay simbolo ng pagkaalipin at kahirapan. Ngunit para kay Isa, ito na ang kanyang baluti. Ito ang kasuotang magpapaalala sa mga Valencia kung sino ang kanilang minaliit at kung sino ang wawasak sa kanilang mapanlinlang na katahimikan. Handa na ang lahat, sabi niya sa sarili, habang maingat na itinatago ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang mga gamit. Ang gabi ng malaking gala ng mga Valencia ay papalapit na. Sa bawat tibok ng orasan, nararamdaman ni Isa ang paglapit ng kanyang huling pagtatanghal. Hindi siya babalik bilang isang biktima na humihingi ng awa. Babalik siya bilang ang tinig ng nakaraan na hindi na nila kayang patahimikin. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Tila isang apoy na handang lamunin ang bawat kasinungalingang itinayo ng Donya. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng Manila Hotel ay nababalot ng nakasisilaw na liwanag ng mga dambuhalang kandelabra. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango. Ang tunog ng mga basong kristal na nagtatamaan sa gitna ng pagbati.
at ang marahang himig ng isang string quartet na tila nagbibigay ng tamis sa isang gabing puno ng kaplastikan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Beatriz. Suot ang kanyang kulay gintong terno na kumikinang sa bawat paggalaw ng mga flash ng kamera mula sa mga mamamahayag. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Isang maskara ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na kanyang dinurog. Ang pamilya Valencia ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ang boses ng Donya ay umalingaw-ngaw sa buong sulyap ng mga elitista ng Maynila. Ito ay tungkol sa sining, sa dangal, at sa dalisay na dugong dumadaloy sa aming mga ugat. Ngayong gabi, ang aming munting Clara ang magpapatunay na ang henyo ay sadyang nasa aming lahi. Ngunit sa likod ng makakapal na kurtina ng dressing room, ang katotohanan ay malayo sa ipinipinta ng matanda. Si Clara ay nakaupo sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang suot na gown. Ang kanyang mga kamay ay yelo sa lamig. At ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka laban sa isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang nalalapit na pagkawasak. Ang pressure na maging perpekto ay tila isang dambuhalang bigat na anumang sandali ay handa siyang durugin. Sa labas ng silid, si Alejandro ay naglalakad ng pabalik-balik sa gitna ng mga bisita. Bagamat suot niya ang kanyang pinakamahal na tuksedo, ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga bilyonaryong bumabati sa kanya. Ang kanyang paningin ay palaging gumagala sa mga pintuan, sa mga pasilyo, at sa bawat mukha ng mga tauhan ng hotel. May isang malaking puwang sa kanyang dibdib na tanging ang presensya ng isang babae lamang ang makakapuno. Hindi niya alam kung nasaan si Isa o kung babalik pa ba ito. Ngunit nararamdaman niya ang isang kakaibang kaba na tila may malaking bagyong paparating sa gitna ng selebrasyon. Don Alejandro, everything is ready. Bulong ng kanyang sekretarya. Ngunit tumango lamang siya nang hindi talaga nakikinig. Sa kabilang bahagi ng hotel, sa madilim at mainit na pasilyo ng kusina, isang kakaibang katahimikan ang namamayani. Ang mga tagaluto ay abala sa paghahanda ng mga putahe. At walang sino man ang nagbigay pansin sa isang babaeng nakasuot ng simpleng uniforme ng katulong. Si Isa, na may takip na maskara at nakayukong ulo, ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng mga lito at pagod na tauhan. Ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan. Tila isang aninong bumalik mula sa kabilang buhay upang bawiin ang nararapat sa kanya. Sinalubong siya ni Ate Flor sa isang sulok na malayo sa paningin ng mga gwardya. Ang matandang housekeeper ay nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang isang maliit at lumang kumpas na may nakasabit na kailangang gamitin para makapasok sa backstage. Laban lang. Anak. Bulong ni Ate Flor. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Para sa nanay mo. Para sa katarungan. Kinuha ni Isa ang isang maliit na clip na gawa sa perlas mula sa kanyang bulsa, isang lumang gamit na ibinigay sa kanya ni Ate Flor bago siya umalis noon. Maingat niya itong ikinabit sa kanyang buhok. Isang maliit na detalye ng dignidad sa kabila ng kanyang hamak na suot. Ang pakiramdam ng malamig na perlas sa kanyang balat ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang mangyayari. Maghanda na kayo. Senyorita Clara, ang sigaw ng stage manager ay umalingaw-ngaw sa loob ng dressing room. Tumayo si Clara. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel. Sa kanyang paningin, ang entablado ay tila isang bangin na naghihintay na siya ay lamunin. At sa dilim ng backstage, naroon si Isa, nakatayo sa anino. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng pamilyang sumira sa kanyang buhay. Ang mga nota ng katotohanan ay handa nang sumabog sa gitna ng katahimikan. Ngayon, pakinggan natin ang henyo ng pamilya Valencia. Ang nag-iisang Senyorita Clara Valencia, ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nasinundan ng isang masigabong palakpakan na tila ba yumanig sa mga dambuhalang kandelabra sa itaas. Lumabas si Clara mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang katawan ay tila isang marupok na sanga na anumang sandali ay mababali sa ilalim ng bigat ng kanyang kulay pilak na gown.
Ang bawat hakbang niya patungo sa nagniningning na itim na grand piano ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumusugat sa kanyang paningin. At ang libu-libong pares ng mga mata sa dilim ay tila mga mapanuring hukom na naghihintay ng kanyang pagkakamali. Naupo siya sa harap ng mga tipahan. Ang kanyang mga daliri ay nakapatong na sa puti at itim na ivory. Ngunit tila ba naging yelo ang mga ito? Ang hangin sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Sinubukan niyang simulan ang sonata na ipinilit ni Doña Beatriz na tugtugin niya isang komplikadong piyesa na walang kaluluwa. Tanging bilis at teknik lamang, isang maling nota ang bumasag sa katahimikan. Sinundan ito ng isa pang masakit na tunog ng mga kwerdas na tila sumisigaw sa sakit. Ang mga bulong-bulungan sa madla ay nagsimulang gumapang na parang mga ahas. Sa harapang hilera, ang mukha ni Doña Beatriz ay nagbago mula sa pagiging mapagmalaki patungo sa isang maskara ng purong puot. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng kanyang silya. Nakakahiya. Ang bulong ng Donya ay sapat na upang marinig ng mga nasa paligid. Bawat pantig ay tila isang latigo sa pandinig ni Clara. Hindi na nakahinga si Clara. Ang kanyang paningin ay nagdilim. At ang tunog ng sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso ay tila isang nakabibinging tambol sa loob ng kanyang ulo. Bigla siyang tumigil sa pagtugtog. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa maling nota. Gumuho ang dalaga sa ibabaw ng piano. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang marahas na paghikbi ay lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa ibabaw ng mga tipahan ay lumikha ng isang nakakangilong ingay na umalingaw-ngaw sa buong gusali, sa gitna ng kaguluhan at pagkalito ng mga bisita. Isang figura ang lumabas mula sa anino ng backstage. Ang buong ballroom ay tila napatigil sa paghinga. Hindi ito isang musikero na nakasuot ng gown o tuksedo. Isang babae ang naglalakad ng may katapangan sa gitna ng entablado. Suot ang isang malinis ngunit simpleng puting uniforme ng katulong. Si Isa. Ang bawat tunog ng kanyang mga yabag sa kahoy na sahig ay tila isang hamon sa karangyaan ng paligid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Hindi pinansin ni Isa ang mga mapanghusgang mata ng mga bilyonaryo. Lumapit siya kay Clara at dahan-dahang inalalayan ang dalaga na tumayo. Sa harap ng lahat, kinuha ni Isa ang kanyang panyo at maingat na pinunasan ang mga luha sa mukha ni Clara. Isang pagkilos na puno ng lambot at dignidad. Ako na. Clara. Nandito na ako. Bulong ni Isa. Sapat na upang marinig ng mikroponong malapit sa piano. Na nagpadala ng kanyang tinig sa bawat sulok ng ballroom. Security. Palabasin ang hampas lupang yan. Bakit siya naririyan sa entablado? Ang sigaw ni Doña Beatriz ay bumasag sa katahimikan habang tumatayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at hiyang nararamdaman. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardya, naupo na si Isa sa upuan ng piano. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng mga sugat mula sa pagkayod sa mansyon, ay dahan-dahang lumapit sa mga tipahan. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong mundo. Lumingon siya sa kinalalagyan ni Doña Beatriz. At sa unang pagkakataon, ang katulong ay tila naging mas mataas kaysa sa Donya. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang pansin sa piano. Isang nagniningning at makapangyarihang nota ang umalingaw-ngaw, hindi ang sonata ni Beatriz, kundi ang melodiyang matagal nang ninakaw sa kasaysayan ng mga Valencia. Ang bawat dampi ng mga daliri ni Isa sa mga puting tipahan ay naglalabas ng tunog na tila isang kaluluwang humihingi ng katarungan mula sa kailaliman ng lupa. Ang melodiyang kanyang tinutugtog ay hindi katulad ng mga sonata na itinuro sa mga mamahaling paaralan. Ito ay isang awit na may halong pait, tamis, at isang uri ng kapangyarihang tanging ang mga taong nakaranas ng tunay na hirap ang makakapaglabas. Ang tunog ng mga kwerdas na nanginginig sa loob ng piano ay tila mga boses ng nakaraan na matagal ng pilit na pinatahimik. Sa gitna ng ballroom, ang mga bisita ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga baso ng champagne
ay nananatiling nakataas. Nakalimutan ng inumin dahil sa hipnotismo ng musika. Si Alejandro, na nakatayo malapit sa entablado, ay naramdaman ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang bawat nota ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto sa kanyang gunita, ang imahe ng kanyang lolo na laging may bitbit na mga lumang piraso ng papel, ang amoy ng lumang kahoy, at ang parehong melodiyang ito na pinapatugtog sa kanya bago siya matulog. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kasinungalingang itinanim sa kanya ni Beatriz ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin. Itigil niyo yan, mga gwardya. Nasaan kayo? Ang sigaw ni Doña Beatriz ay bumasag sa mahiwagang sandali. Sa gitna ng kanyang galit at desperasyon, hindi na naghintay ang Doña sa kanyang mga tauhan. Marahas niyang itinulak ang mga bisitang nakaharang sa kanyang daan at mabilis na pumanhik sa entablado. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong puot. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kagustuhang burahin ang babaeng nasa harap ng piano. Lumingon si Isa, ngunit hindi siya tumigil sa pagtugtog. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa Donya. Isang tingin na puno ng dignidad at walang bakas ng takot. Nang makalapit si Beatriz, itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng spotlight upang giyakin ng isang malakas na sampal ang mukha ni Isa. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng Donya, isang matigas at malakas na kamay ang humuli sa kanyang pulso. Si Alejandro, tama na. Ma, itigil niyo na ang lahat ng ito. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mas malakas pa kaysa sa anumang tunog ng musika. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakagat. At ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng paghihimagsik. Hindi na kami muling magbubulag-bulagan sa mga kasinungalingang itinayo nyo sa ibabaw ng buhay ng ibang tao. Bitawan mo ako. Alejandro, anak kita. Ipinagtatanggol mo ba ang basurang ito, bulyaw ni Beatriz? Pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng kanyang anak, sa gitna ng tensyon. Biglang nagliwanag ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya. Ngunit sa halip ng mga graph at litrato ng mga hotel, lumitaw ang mga dokumentong ipinadala ni Atori. Lorenzo ang orihinal na sulat kamay ni Don Vicente. Ang mga liham ng panggigipit ni Beatriz. At ang katibayan ng kanilang tunay na pinagmulan, lumabas si Ate Lorenzo mula sa likod ng mga kurtina. Hawak ang isang mikropono. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang hatol na nagpabagsak sa bawat pader ng mansyon ng mga Valencia. Ang musikang naririnig ninyo ngayon ay ang orihinal na kadha ni Vicente Valencia. Ang taong pilit na ibinaon sa limot ng babaeng ito upang mapanatili ang isang huwad na dangal. Ang yaman na inyong hinahangaan ay itinayo sa nakaw na talento at sa pagdurog sa puso ng isang pianistang namatay sa hirap. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong Manila Hotel. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na dagundong ng panghuhusga. Napatingin si Beatriz sa paligid. Nakita niya ang pagkasuklam sa mga mata ng mga taong dati ay sumasamba sa kanya. Ang kanyang mundo, ang kanyang imperyo, ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Tinapos ni Isa ang huling nota ng musika. Ang tunog ay nanatiling umaalingaw-ngaw sa hangin. Isang mahaba at matamis na paalam sa lahat ng sakit ng nakaraan. Tumayo siya mula sa piano. Inalalayan si Clara na kanina pa nakatayo sa tabi ni Alejandro. At sabay silang bumaba ng entablado. Hindi na muling tumingin si Isa kay Beatriz, na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng entablado. Yakap ang sariling katawan habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumukuha ng kanyang kahihiyan. Para kay Isa, ang bawat hakbang niya palayo sa ballroom ay tila isang paglipad patungo sa kalayaan. Ang bawat nota ng katotohanan ay nakahanap na ng kanyang tahanan. Ang sikat ng araw na sumisilip sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Valencia ay hindi na nagdadala ng dating kinang. Sa halip, ang bawat sinag ay tila naglalantad lamang sa kapal ng alikabok na nagsisimulang magtipon sa itaas ng mga mamahaling muebles. Ang ingay ng mga tawag sa telepono mula sa mga mamamahayag
at ang tunog ng mga sasakyan ng mga abogado sa labas ay tila isang walang katapusang bulyaw sa katahimikan ng bahay. Ang imperyong itinayo ni Doña Beatriz sa loob ng maraming dekada ay unti-unti nang gumuguho. Bawat bato ay nahuhulog kasabay ng pagbagsak ng halaga ng kanilang mga shares sa stock market. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakaupo ang Donya sa gitna ng mga nagkalat na papeles at mga legal na abiso. Wala na ang nagniningning niyang mga alahas. At ang kanyang buhok na dati ay perpektong nakaayos ay ngayon ay gulugulo na. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapangyarihan, ay nakatitig lamang sa kawalan. Tila ba naghahanap ng isang paraan upang baligtarin ang tadhana. Ngunit sa pagkakataong ito, walang perang makakabili sa dangal na tuluyan ng nabura sa mata ng lipunan. Ang kanyang pag-iisa ay tila isang mabigat na parusa. Isang karma na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa ikalawang palapag, maririnig ang mahinang tunog ng pagtiklop ng mga damit at ang pagpalo ng maleta sa sahig. Si Clara ay nag-aayos na ng kanyang mga gamit. Hindi na niya dala ang mga mamahaling gown o ang mga sapatos na galing pa sa ibang bansa. Tanging ang mga simpleng kasuotan at ang kanyang mga paboritong libro ang kanyang isinasilid. Lumapit siya sa harap ng salamin at kinuha ang isang gunting. Sa isang mabilis na pagkilos, pinutol niya ang kanyang mahabang buhok na dati ay itinuturing ng kanyang ina na simbolo ng kanyang pagiging perpektong manika. Ang bawat hibla na nahuhulog sa sahig ay tila isang tanikala na napapatid. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng kalayaan. Bago siya lumabas, dumaan siya sa silid ni Doña Beatriz. Hindi siya pumasok. Tanging ang paglapag ng kanyang tiyumpa ng mga susi ng piano sa ibabaw ng lamesa sa labas ang kanyang ginawa. Ang tunog ng mga susi na tumama sa matigas na kahoy ay ang kanyang huling pamamaalam. Samantala, sa ibaba, si Alejandro ay pumirma sa huling dokumento na naglilipat ng kanyang kapangyarihan sa kumpanya sa isang board of trustees. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling kurbata at itinapon ito sa isang tabi. Pagod na siya sa pagpapanggap. Pagod na siya sa pagsunod sa isang pangalang puno ng dumi sa likod ng ginto. Pumasok si Alejandro sa opisina ng kanyang ina. Alis na ako. Ma, wala na akong utang na loob sa isang ilusyong itinayo niyo sa kasinungalingan. Ibinigay ko na ang lahat ng kailangan ng mga abogado. Mag-isa niyo nang harapin ang mundo na kayo rin ang sumira. Hindi sumagot ang matanda. Tanging ang tunog ng kanyang mabigat na paghinga ang narinig sa loob ng silid. Lumabas si Alejandro at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Ang kanyang unang pinuntahan ay ang maliit na bahay ni Isa sa Maynila. Ang lugar kung saan ito nanirahan noong nagsisimula pa lamang itong magtrabaho. Ngunit pagdating niya roon, ang pintuan ay nakakandado at ang paligid ay balot na ng tuyong dahon. Tinanong niya ang mga kapitbahay. Ngunit tanging iling lamang ang kanyang natanggap. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang malayong probinsya, kung saan ang hangin ay laging amoy dagat at ang mga puno ng niyog ay tila sumasayaw sa himig ng kalikasan. Isang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan ang nakatayo sa tabi ng isang lumang kapilya. Ang bawat hapos ng hangin sa mga bintana ay nagdadala ng isang pamilyar at matamis na melodiya. Isang hapon, ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan ng isang pares ng sapatos ay bumasag sa katahimikan ng bakuran. Isang lalaking matikas ang tindig, ngunit nakasuot lamang ng simpleng puting polo at pantalon. Ang huminto sa harap ng gate. Pinagmasdan ni Alejandro ang maliit na karatula sa tapat ng bahay na may nakasulat na libreng aral sa musika. Mula sa loob, narinig niya ang tawanan ng mga bata at ang tunog ng isang piano na bagaman luma na ay may napakagandang tunog. Huminto ang musika at isang babae ang lumabas sa beranda upang magpaalam sa kanyang mga estudyante. Nang makita ni Isa ang figurang nakatayo sa kanyang harapan, napatigil siya. Ang kanyang puso, na akala niya ay tuluyan nang nanahimik sa payapang buhay sa probinsya, ay muling tumibok ng mabilis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pag-asa na matagal na niyang itinatago.